Good day mga idol. Meron akong project pala ngayon. Isang project na dati ko nang pinangarap mga idol. Na simulat sa pool, hindi ko pa naranasang gawin tong isang project na to. Na dati pinapanood ko lang, pero ngayon gagawin ko na. Medyo mahirap to mga idol dahil first time akong gagawa ng ganito. At susubukan ko kung maipatayo ko siya ng maayos. Dahil sa isang imahinasyon ko lang na parang kaya ko namang gawin tong project na to, dahil nakikita ko sa mga gumagawa hindi naman siya ganun kahirap. So susubukan kong gawin mga idol. Ang challenge ko lang dito, sana'y hindi siya matutumba kaagad, na maganda yung magiging foundation niya, na hindi siya papaling-paling kung sakaling masagi man or maalog man siya, hindi siya matutumba. Kasi yan din yung inaalala ko baka pag magawa ko ng ganyan, ng isang project na yan, at hindi magtatagal matutumba. So masasayang lang yung mga kahoy na gagamitin ko, na magiging ritaso-ritaso na lang siya. So talagang mga idol, pinag-iisipan ko to kung paano ko ba gagawin to, na magiging worth it naman yung pagod ko mga idol. So mga idol, bago ako gagawa pala ng isang project, sinurvey ko muna yung mga kakailanganin ko, yung mga tools, yung kahoy, yung pako kung meron ako. At luckily mga idol, meron akong kahoy dito na nakikita sa gilid ng bahay, na matagal na pala itong nakatambak dito at walang gumagamit. At sabi ni tatay, kasi tinanong ko siya naman yung may-ari ng kahoy, kung gagamitin pa niya. Yung sabi niya mga idol, hindi na raw, at baka daw mabulok na lang yan dyan dahil wala naman siyang paggagamitan. So ngayon mga idol, meron akong kahoy, at magandang kahoy pa mga idol, bagong tabas pa siya. Yun nga lang, yung kahoy na to mga idol ay para sa mga ganitong project lang talaga ito. Hindi to pwedeng gamitin sa bahay dahil hindi naman siya ganun ka quality na kahoy. Sa mga pang lang, pang putso-putso lang na gagawin. So yun mga idol, meron akong kahoy. Ngayon ang hahanapin ko naman yung mga tools kung meron ako. Yung martilyo, yung lagare, yung pang chisel, kumbaga. Sa barko yun, chisel yun hindi ko lang alam sa tawag din sa mga yung mga panday, yung mga gumagawa ng bahay. So kumpleto mga idol, meron akong lagare, kaso sabi ni tatay hindi daw masyadong magandang gamitin dahil mapurol, wala siyang hasa. So sa Bisaya pa, walang subo. So medyo challenging to mga idol dahil nakakapagod maglagari. Naku po mga idol, dati inutusan ako sa barko na maglalagari ako ng ganito ni Maestro Amo. Naku, kakapagod mga idol dahil yung lagari namin sa barko mapurol. So yun mga idol, at dahil nakumpleto ko na yung mga pangunahing pangangailangan ko sa paggawa ko ng isang pangarap na project, inumpisan ko ng mga idol. Sa yun na mga idol, natayo ko na siya sa likod bahay lang mga idol. Sa likod lang ng bahay ni tatay. Yun mga idol, yung nag-a-assist ko dyan, yung asawa ko, na siya yung tumutulong sa akin sa pag-aabot-abot ng mga gamit, dahil sinusuportahan niya ako kung ano yung mga naisip kong gawin dito, dahil isa na rin pampawala na rin ng bagot. So, libangan ko na rin mga idol. So yun nga mga idol, napurma ko na siya mga idol, kung mahulaan niya, ang ganda mukha siyang solid, mukhang matibay mga idol parang hindi first time yung gumawa mga idol akala mo true na true talaga yung gumawa ng isang kubo, kumbaga kubo mga idol.
Yung gagawin ko pala yan mga idol, isang kubo nga yan, kubo ng manok. So dahil sa mahilig akong kumain at humigop ng sabaw ng native na manok mga idol, kaya naisipan ko ngayong gumawa ng isang kubo ng manok. At dahil na rin sa mahalang presyo ngayon ng native na manok, at meron naman akong nabiling isang inahin at meron akong isang lalaking manok, kaya naisipan ko mga idol gumawa na lang ng breeding cage. Paramihin ko na lang sila mga idol para hindi na ako bibili. At the same time mga idol, kung halimbawa dadami na yung manok ko, so yung itlog naman yan, titirahin ko na naman yan tuwing umaga mga idol. So hindi na ako bibili ng itlog mga idol. Yan, libre ulam na. O, diba mga idol, makakahigop ka pa ng sabaw mga idol. May itlog ka pa tuwing umaga. So, yun nga mga idol, kung nakikita nyo mga idol, pawis na pawis ako dyan. Hindi pala ganun kadali yung gumawa ng idol. Kahit kubo lang yan ng yung manok, pero mahirap din pala siya, nakakapagod din. Dahil unang-una mga idol, yung lagari ko napakapurol. Naku po, sus. Kahirap maglagari ng purol mga idol. Sa paglalagari pa lang, solve ka na. Pero pinagtsatsagaan ko mga idol dahil talagang desidido ako sa naisip kong project. Talagang gusto ko talaga siyang tapusin mga idol. Dahil yun na nga mga idol, isa din libangan ko na rin yan at talagang gusto kong paramihin yung manok ko. At dahil na din mga idol sa pag pinakawalan mo kasi yung manok mo, yung mga palay sa likod mga idol, kinakain nila. So kawawa naman yung mga nagtatanim ng palay dyan, kakainin lang ng manok. So ngayon mga idol, kukulungin ko sila para hindi sila makaperwisyo ng mga nagpapatanim dyan sa likod bahay. Kasi palayan na yung likod bahay dyan mga idol. Bayan na tayo, palayan na yan dyan. So daming dyan, palay ngayon. Pagka naging hinog na yan, ay paborito ng mga manok yan mga idol. So kawawa yung ubos. Kawawa yung mga palay dyan. So ngayon kukulungin ko mga idol, hindi ko sila pakakawalan. So yung ginamit kong yero dyan mga idol, lang din yan. Nakita ko lang sa likod. Gamit na yan mga idol. Hindi pa naman siya bulok mga idol, may mga butas-butas lang siya. Pero kaya namang remedyohan yan. So para hindi na rin ako bibili ng yero, ay kinuha ko ng mga idol at yan ang ginawa kong bubong. So maganda naman mga idol. Matibay siya At saka yung screen yan mga idol, yung binili ko na yan, nag-inquire ako sa hardware, 150 ang isang metro. Isang metro ng green na plastic na green na screen. Ang mahal mga idol. So ang ginawa ko, tumingin ako sa Shopee or sa mga online. Mura lang mga idol, nasa 52 to 60. Nagdedepende sa laki ng butas ng bibilhin mo. So ngayon, bumili ako mga idol sa Shopee. 3 araw lang naman yung hinintay ko. Kasi nga mura. So malaki yung natipid ko mga idol. Kalahati din yung natipid ko diyan. So medyo tayo mga idol, nakasave ako ng dyan, panggastos. Kahit hindi naman ganun kalaki yung nagastos ko dito mga idol, pero at least nagtitipid pa rin ako sa pera dahil siyempre pwede mo namang gastusin sa iba yan. Marami pa akong gagamitin dyan na halimbawa pambili ko pa ng hinge o kung ano man yung pwede kong idagdag dyan. So magagamit ko pa yun, yung mga nasisave ko dun sa sa screen. So yun lang mga idol. Ang iniipit ko lang dyan mga idol, pako lang na di uno. Ang nauna kong naisip dyan mga idol, yung sa screen na yan, lalagyan ko siya ng kawayan sa gilid. Bari gawin ko siyang lining, yung kawayan. Kasi yun ang nakikita ko dun sa mga gumagawa ng ganito, kulungan
kulungan ng manok. Nilalagyan na ng kawayan sa lining nila kasi malinis tingnan pag meron siyang lining na kawayan, gilid-gilid. Maganda siya tingnan mga idol pag meron siyang lining. Malinis. So quality tingnan. So yun mga idol, yung nag-a-assist ko dyan yung asawa ko mga idol. Tinutulungan niya ako kung paano magkabit dyan sa ano na yan, sa screen na yan. At saka mga idol, yung ano ko pala, yung manok ko pala na ilalagay dyan, bali parang binigay lang din sa akin yan mga idol. So halos wala din akong ginagastos dyan. Binigyan kasi ako ng ano ko, bayaw ko ng ano, manok at saka yung lalaking manok at saka meron ding binigay si uncle na babaeng manok. Ngayon para hindi na ako bibili pa ng manok o manghingi ng manok, paparamihin ko na lang sila mga idol. Wala na masyadong konsumo tong native na manok mga idol kasi hindi naman sila masilin sa pagkain. Kahit bigyan mo lang sila ng mga sirang kanin, mabubuhay na yan sila mga idol. O kung meron mang sinasabi nilang dito, yung galing sa pinag-iikan ng palay, yung sinasabi nilang darak. Kaso medyo mahirap yun saan ako maghanap ng ganun mga idol. Dahil dito parang wala akong nakikitang nagbibenta eh. Pero minsan daw mayroon tag 10 piso per kilo. So yun na rin, hahanapin yun. Baga yun yung unang pangkain nila idol. Baga bibilhin ko, maghahanap ako ng ganun. Pero sa ngayon wala pa akong nakikitang nagbebenta ng ganon. Pakakainin ko lang sila ng kanin or bigas. Solve na sila yan mga idol. So gumanda na siya mga idol nung nalagyan ko na siya ng screen. Maganda na siya tingnan, malinis na. At talagang bawat gilid niyan mga idol, sinisigurado kung walang malulusutan yung dyan, yung daga or di kaya yung ahas. Kasi baka pag may sisiw na yan, baka pupuntahan ng ahas or yung dito yung daga, pumapatay din ng manok yan. Pag nakagat nila, namamatay yung manok. So talagang yung gilid-gilid din mga idol, talagang nilalagyan ko ng yan. Walang malusutan talaga, lahat may screen yan. Tsaka talagang pinupulido ko yan gilid-gilid. Yung kawayan pala mga idol na plano ko sanang ilalagay dito sa lining, nahihirapan akong maghanap. Ang hirap maghanap ng kawayan dito mga idol, at saka matrabaho pala siya. Kaya ang ginawa ko na lang, itong line, imbes na gagawin ko siyang lining, dahil na short na rin ako sa kahoy, yung kahoy ko natira ay malaki na, hindi na pwedeng gawing pintuan. So yung kawayan na yan na lang ang gagawin kong pintuan mga idol. So yan, pinutol ko na, sinukat ko na siya sa laki ng pintuan ko. Ayun mga idol, yung kulay green na screen na pang pintuan ko, ang ginawa ko mga idol, inipit ko siya sa iipitin ko pala siya sa 2 kawayan para magiging siya, kahit hindi man ganun ka solid yung kawayan na yan, pero pag dalawa yun, pag ipitin mo yung 2 kawayan na yan, matibay na rin yan mga idol. Hindi naman siya ganun katibay, pero pwede na para sa kulungan lang ng manok. So ganyan mga idol, ganyan ang naging resulta mga idol. Inipit ko siya sa ibabaw, sa gilid, pati niya sa gitna, inipit ko rin siya. Okay din naman na mga idol yung resulta, matibay naman siya. At
binilhan ko na siya ng hinge, yung 3 hinge na yan mga idol, para maganda naman yung paggaano ng pinto. So madali lang naman ikabit mga idol yung hinge na yan. Pati yun sa kawayan, ini-screw type lang kasi yung ano yung ginamit ko. Hindi siya pako kasi nabibiyak yung kawayan mga idol pagka pako lagi yung ginagamit. Yung kawayan ko dyan, medyo ano na siya mga idol, hindi na siya ganun katibay dahil hindi naman siya bagong kuha. Ano lang din siya, napulot ko lang din sa gilid-gilid. So yung lock na yan mga idol, lubid lang yung ano ko. Kaya tali-tali ko lang sa gilid. May pako, tatali ko yung lubid. At saka sa itaas mga idol, meron lang siyang lock ng kawayan din na ginawa ko lang, isang tanggal na kawayan yan. Pang lock niya para hindi uuka yung sa ibabaw ng pintuan. Para talagang hindi makalabas yung manok. So lahat ng yan mga idol, DIY ko lang talaga mga idol. Yung mga naiisip ko lang anong gagawin ko dito, ganyan. Sinusunod ko lang yung mga imahinasyon ko mga idol. So walang plano-plano yan mga idol. Basta ipapatayo ko lang ng ano lang yung maisipan ko. Yan lang mga idol, napurma naman. Tsaga-tsaga lang din mga idol dahil hindi rin pala ganun ka kadaling gumawa ng ganyan. Kung medyo malaki na rin kasi yung kulungan na yan mga idol pwede nang dyan maglagay ng isang higaan mga idol at pwede na matulog dyan pag malaki na siya idol malaki na siya. So andyan na yung isang manok ko mga idol andyan na yung isang manok ko na inahin, pumasok na siya. Ngayon yung isa kong manok na lalaki pinakain ko yon, dalawa na, pumasok na sila. So ngayon mga idol, yan na yan, andyan na silang dalawa. So yung nilagay ko pala mga idol dyan sa gilid na yan, yung kulay black, rubber yan mga idol. Meron akong nakita dun sa gilid na naman, yung patapon na mga basura. So instead na ang plano ko ay lalagyan ko ng kawayan, dahil nahirapan akong maghanap ng kawayan at saka matrabaho yung kawayan mga idol, bibiyakin mo pa lilinisan mo pa, ang daming gagawin. May nakita akong rubber ngayon, yan ang ginawa ko mga idol. Ang dali lang mga idol, ginupit ko lang siya, kinat ko siya ng straight ginawa, yan ang gagawin kong lining ngayon dyan sa ginagawa kong lining ngayon dyan sa cage ng manok para malinis tingnan mga idol. Maganda rin naman mga idol, maganda tingnan kahit rubber. Malinis na siya tingnan mga idol. At nakakatulong yun mga idol para yung gilid-gilid ng sa gilid-gilid ng plastic, yung sa screen ay natatakpan siya. So hindi na siya ngayon masakit. Kumbaga halimbawa sumasagi ka diyan, so hindi ka na masasagi ng diretso sa screen kasi meron na siyang rubber. So yan na mga idol ganda na tingnan mga idol. Malinis na siya tingnan mga idol. At dyan sa corner na yan mga idol, nilagyan ko na rin yan ng paitlugan nila. Yung parang bahay-bahay ng inahing manok. DIY lang din yan mga idol. Nakita akong isang basket na patapon na rin na basket. Nilinisan ko lang mga idol. Nilagyan ko ng plastic para hindi makapasok yung tubig. At nilagyan ko ng tela sa ilalim. So yun na. Tinakpan ko rin siya mga idol ng tarpaulin sa bawat gilid niya dahil pag umuulan, minsan yung talsik dyan papasok dun sa paitlogan ng manok. Masisira yung itlog mga idol. So yun na mga idol, tapos ko na maglagay ng lining na rubber. So andyan na rin yung dalawa kong manok at nakabili na rin ako mga idol ng kainan nila sa manok yun patubigan at saka yung lagayan ng bigas. So kumpleto na mga idol. Ang kulang lang dyan yung ilalagay kong ipa. Yan mga idol. Yan yung nagpapaganda dyan sa loob. Dahil yung mga ipot ng manok mga idol, pag merong ganyan, hindi siya nangangamoy. Dahil isa din yun sa
hindi maganda sa pag-aalaga ng manok dahil malangaw nga mga idol. Pag walang ganyan, yung langaw ang dami. So, yan mga idol, pagka ipot kasi nila, magda-dry ka agad. Hindi siya madumi tingnan mga idol. Malinis siya. Ang cons lang yan mga idol, tumatalsik-talsik na uubos dahil kinukuskus ng mga manok. At saka kung hindi mo yan, kung nakikita nyo mga idol, yung kainan nilang dalawa, hinangin ko siya dahil pag ilalagay mo siya sa lapag mga idol, pag magkukuskus-kuskus sila dyan sa mga ipa na yan, papasok dyan sa plastic na inuman nila ng tubig at saka yung kainan nila. Ngayon, maglilinis ka na naman. So, kaya ang naisip ko, hinangin ko siya mga idol. Kaya nakahangin yun mga idol. So, malinis siya tingnan mga idol. Kahit pa gulong-gulong sila dyan, o kung anong gawin nila dyan, hindi nila matatalsikan yung pagkain nila at saka yung inuming tubig. Mga idol, may DIY din ako dyang nila, dapuan nila sa ibabaw. Diyan sila natutulog. So malinis na siya mga idol. Ang ganda na tingnan. So tapos na mga idol, yun lang yun naman yung talagang project ko na pinag-iisipan ko dati pa. Sana makagawa ko ng ganito at talagang job well done mga idol. Nagawa ko talaga ng pulido. Ang daming nagsasabi idol na maganda talaga. Quality siya mga idol. So, yun mga idol. Yun lang naman yung na-share ko sa inyo na vlog ko sa paggawa ng isang breeding cage ng manok na lahat ay DIY. Halos wala akong nagastos. Kung meron man yung gastos ko ay nasa lang, mga wala pang 1,000 yata dahil lang sa screen ng manok. Yun lang yung medyo napalaki ako ng gastos dyan. Pero overall mga idol, tipid na tipid ako dyan mga idol. Maliit lang na gastos yung ko dyan, na paggawa ko dyan. So thank you for watching mga idol. Yan lang naman, sana meron kayong inspire kayo pala sa paggawa ko ng isang DIY na breeding cage ng manok. So thank you mga idol, bye.